Magandang araw mga disipulo. Ngayon, nandito na naman tayo sa 2 Points ala Podcast. And maganda ang tatalakayin natin ngayon. And gusto ko sanang ipakilala itong tao na to. Itong tao na to, palagi itong pinipilahan. Palaging hinahanap. Diyos ko. Alam nyo, kung ako, babae ako, pipila ko, unang-una pa. Mga kaibigan, mga disipulo, ang guest po natin ngayon, si James Candido. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa... welcome. Maraming salamat po sa pag-imbita. So, ang unang tanong ko sa'yo, James, kamusta ka muna? Ay, yan, tinatanong na maganda para sa akin eh. Siyempre, okay tayo dyan. Kayo, kamusta po ba kayo? Ako okay naman, so far. Nakita na kita, okay na ako. Ayan, ang Aray ko. Alam mo. So, ang unang tanong ko sa'yo, kaibigan, sino si Stephanie Candido? Oo nga pala, ang ating pag-uusapan ko lang ngayon ng aking kapatid na isang housewife na may anak na isang lalaki. At hindi naman single yung ating may asawa nga eh. Nasa ibang bansa nga lang. Kaso ang pinoproblema niya ngayon, syempre sa pag-handle ng budget na pinapadala ng kanyang asawa galing sa ibang bansa. Syempre magdalawa lang sila ng anak niya sa bahay. Nasa kanya yung kapakanan, ng pagbabudget, pagbabayad, kung ano-ano, ang pangangailangan nila sa bahay. Parang grabe rin yung... Masasabi mo na may pagkagrabe din talaga yung mga problema natin. Pero para sa'yo, pre, gaano ba ka-common yung financial struggles sa middle adulthood? Kasi ilang taon na si Adam? Ano yun? 33. So, middle adulthood talaga. So, gaano ba kahirap? Or parang gaano ba ka-common yung mga financial struggles? Sa case niya, sa tulad niya, na kung ako nagkakamali, stay at home parent ba siya? Gaano ba kahirap yung gano'n? Ako, madalas ko talaga siya mapansin pagdating sa temptation niya na mag-online buying niya. Pagdating sa Shopee, Lazada, talagang wagas. Pero ang kinagandahan naman sa kanya, doon di siya namimili ng mga pangangailangan nila sa bahay. Tulad ng sabon, shampoo, lalo na may discount. Kaya alam niya, sulitin niya rin ng gano'n kasi ang galing din natin sa gano'n. Pero, minsan, syempre, tao tayo eh. Oo, syempre. Madalas ko rin siyang bili na kung ano-ano. Lalo na sa laruan ng anak niya. Kahit ang tanda-tanda na. Parang binubuo niya yung kahit ng bata, kahit 7, kahit 27 na. Ganun. So, parang, kumbaga, bigay lang ng bigay kasi, siyempre, importante para sa kanya eh. Di ba? So, yung ano naman, pre, yung financial natin, ano ba yung role niya sa decision making natin? Tulad ng sabi mo kanina, parang, di ba, bigay lang ng bigay? Gaano ba kalaki yung role na ganun? Especially, yan, tulad niya, single. Hindi naman single, pero, nasa bahay lang. Stay at home parent. Ano ba yung role niya sa decision making? Siyempre, tayo yan. Pagdating sa financial talaga. Tayong mga Pinoy, alam natin na makukulat talaga tayo eh. Alam mo Alam natin yan. Alam mo Kaya natin magtikilan at kaya-kaya talaga. Di ba? Lalo na kung may mga kasama tayo. Pero ang kapatid ko kasi na yun, siya lang mag-isa sa bahay. Kaya siyempre, wala sa isip niya yung, sige, wala namang manliit na sa akin, pagkasisip ko na itong pinapadala ng asawa ko sa magandang paraan. Yun ang kinagandahan, siyempre. Dapat nga tayo mga Pilipino, matutunan yung ganung bagay. Naunahin yung mga kailangan kaysa sa gusto natin. Mindset ba? Mindset. Meet Coops. Wala pa ring energy. Late na naman. Anong solusyon niya? Energy level 1000%, boost mode off the charts, literal. Calorie
calories, 130. Enough to power 3 memes and 1 bad decision. Total fat, 0 grams. Di ka tataba pero baka magka-life crisis ka. Sodium, 120 milligrams. Sakto lang pang-asim ng konting away. Carbohydrates, 33 grams. Chismis pure yan. Sugars, 31 grams. Sweet, tulad ng mga paasa. Protein, 0 grams. Hindi ito pang gym. Ang hype lang. Caffeine, 160 milligrams. Pang stock ng X hanggang 3 a.m. Taurine, 1000 milligrams. Para sa mga sabog na kailangan pa ng boost. Vitamin B6, 2 milligrams. Para sa brain cells mong pagod na. Vitamin B12, 6 micrograms. Para hindi ka emotionally lobat. And the facts, uminom ka na kung kaya mo ang trip. Energy drink ni Coops. Nantitrip ka na ba? Now available in sukat kalamansi flavor. Energy drink ko to. Wag niyo ako i-judge. So, ito na pre, in terms of, financial education, gaano ba nakakatulong yung education sa mga matatanda or adults na para makagawa sila ng better choices and decision making na naman. So, gaano ba nakakatulong? Parang, yun nga, financial education, paano siya nakakatulong sa mga case ni ate mo? Siyempre, nagkakaroon sila ng awareness. Siyempre, educational yun eh. May matututunan ka doon kahit sa anong aspeto ng buhay. Yun ang makapagbigay sa kanila ng awareness na dapat ganito pala yung buhay. Dapat makapag-budget tayo ng ganito. Dapat pagdating sa bills, pagkain, sabon, groceries, siyempre dapat nakabudget yan. Hindi yung basta birahan na ng bira, di ba? Ano lang, ubusin mo yan sa pagkain. Anong pambayad ng kuryente? Wala na. Napunta na dito lahat. Ito pre, ito, isa sa mga pinaka-gusto kong tanong. Sa tingin mo ba, dapat bang ituro yung financial skills or parang, financial skills, tsaka management? Siyempre naman. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yung gano'n. Tulad ng iba, may mga nananalo nga sa loto na saglit lang, wala na agad yung pera nila, di ba? Waldas eh. Oo. Kaya syempre, dapat nag-spread din ng awareness tulad ng mga seminars sa barangay. Yan, isa yan. Sa schools, para sa mga students. Sa estudyante. Kasi talang sa ano yan, syempre, serve ko to. Alam mo Ganun. Kaya, dapat bigyan din sila ng awareness na ang pera, hindi lang basta-basta bili ng kung ano. Syempre, unahin natin ang pangangailangan, tapos pag-ipunan natin ang gusto. So sa tingin mo ba pre, kunyari may turo talaga yung mga eskwelahan ituro talaga yung financial skills or financial management. Sa tingin mo ba makakatulong siya sa ekonomiya natin? Ay, syempre naman. Kasi lahat tayo magkakaroon ng idea. Matututunan natin kung paano mag-manage ang pera. Siguro ang gandang makakalabasan nito is hindi natin maririnig sa mga kamag-anak natin na utang naman ako, di ba? Balik ko next month. Kasi sa pagbabudget na yun, makukompute na nila kung anong kailangan nila pilit. Tsaka isa pa, yung pagtatrack nila ng expenses nila para sa the next month, ma-adjust nila kung anong kailangan nilang dagdagan o bawasan para sa pagbabudget. So, since nabanggit mo na rin, kumbaga nakapagbanggit ka na ng isang team, ano yung mga financial skills na kailangan tayong mga Pilipino, sabihin na natin mga adult na Pilipino, yung kailangan talaga na sa pang-araw, almost pang-araw-araw nila? Ang araw-araw. Siguro, magagamit talaga natin yung pagtatrack ng expenses, pag-budget, pagpaprioritize kung anong mas dapat masunahin. And syempre, para sa akin kasi, ang kadalasan kong ginagawa, syempre, pag-iipit ng pera talaga. Siyempre. Naka-budget ka na, nag-iipit ka pa. Pag-ano ka na, pag pinurot ka, sobrang puno. Sobra. Ganon. Yun ang dapat. So ito, para sa mga teachers naman natin, ano yung maia-advise mo sa kanila? Na sila mga teachers na eventually, siguro kailangan din naman nila ituro financial management. Ano yung maia-advise mo sa kanila? Sa akin lang, believe talaga ako sa mga teachers na hindi nagpapabayad ng mga paperwork na pinapagawa nila. Doon talaga ako nalulupitan kasi simula ng elementary ako, may bayad yung mga ganyan. Pero pag tutong ko ng koleyo, isang prof pa rin ako nagpabayad ng gano'n eh. Di ba? Against na yun. Delikado yun Siyempre naman, guru sila eh. Sila yung pundasyon ng mga kalatangan. Dapat sa kanila nanggagaling yun na, sige mo, provide ako ng ganito. Pero sigit ko, kasi bata yan eh. At Tsaka ikaw yung teacher di ba? Pangalawang magulang, ikaw Oo. nila.
Hindi ka naman sa todo bigay sa mga bata. Pero syempre, tama rin natin ng mga bata yan nag-aaral. May mas kailangan mo nga in-merit. Diba? Ganun. Anong masasabi mo sa mga nakikinig sa atin ngayon, especially dun sa mga taong, yun nga, hirap mag-budget talaga para sa sarili. Kasi tulad nga tulad ng sabi mo kanina, deserve ko to. Anong masasabi mo sa kanila? Sa akin naman, okay lang din na gumastos tayo. Pero, alam mo yung pitik lang ba sa pera natin? Hindi natin kailangan ng world yan, lalo na kung last money na. At lalo na sa mga nagsusugal. Ayan, sa Sakit sa ulo dyan. yan, lalo na yung may mga bisyo, palainom, palagastos ng sigarilyo. Lalo na yung mga nagbibit, isang bayaran sa yan. Naku po, ubus ang pera niyo dyan. Walang mapupuntahan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo palagi, lagi natin i-prioritize ang kailangan natin. Hindi naman kailangan ng katawan natin ng alak, ng puso. Pwede na tayo bigyan ng ganyan lang, oh. Oo. Ang May bawal. lalabas. May lalabas ay hindi lang nakikita. Eh kung yung ginagastos natin sa mga bagay na yun, iipunin natin, di ba? Ano ay di na matitipid? Siguro alam mo, milyonaryo na tayo pag gano'n. Talaga. Kasi alam mo, sakit din ng mga Pilipino. Pag walang ginagawa, inom. Naninigarilyo. O, maninigarilyo. Pag may birthday, inom. Maninigarilyo. Pag dumaan ng tropa, mag-iinom. Maninigarilyo. Alam mo yung cycle na gano'n, di ba? Kung maiintulan natin yan, lahat tayo mayaman talaga. So, kumbaga, break the cycle talaga. Sa atin natin simulan, sa sarili natin, na mapasa natin sa mga kabataan. Yan ang dapat tandaan nyo. Basta, tandaan nyo rin na learning doesn't stop in school. Kahit pumunta kayo ng sari-sari store, bibili ng noodles, bibili ng kanin, o kahit saan man, pag-isipan nyo palagi kung anong dapat nyo bilhin. Kung kailangan nyo ba talaga, ika nga, deserve ko ba to? Pero, all in all, sana may natutunan kayo sa podcast natin yan. Especially dito sa guest natin ngayon na napaka-bait at uulitin ko, palaging pinipilahan na ultimo ako, kung mabaging babae ako, pipilahan ko to. So talaga. Alam mo Ngayon lang, mga disipulo, maraming salamat and gusto ko lang sanang sabihin na sana okay kayo sa kinakalagyan nyo ngayon at kung meron kayong problema, huwag kayong mahiya na kontakin ako at kontakin itong guest natin. Ang number niya at ang number ko is nasa description sa podcast na to. So mga disipulo, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe at hindi pa kayo nakaka-like sa live natin ngayon, gawin nyo na. Kasi hindi lang si Sir James ang magiging guest natin sa mga podcast natin. Marami pang iba, pero siya talaga ang pinakapipilahan. So yun lang mga disipulo, maraming salamat. Kita-kitso tayo sa susunod na podcast dito sa 2 Points Ala Podcast.